Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Dodong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Quezon. Nang mga panahong ito, ang tanging kabuhayan ng pamilya ni Dodong ay mula pa sa kalulololohan. Ang pangunguha ng ratan sa liblib na kagubatan. Buwis buhay dahil hindi lang malakas na bugso ng tubig sa ilog o matatarik na daanan ang sasalubong. Naroon din ang mababangis na hayop at elementong minsan nang tumangay ng tao. 7 anyos nang matutong manguha ng ratan, baging, tilob at bamban. Sumasama sa lolo na tumanda sa ganitong hanap buhay. Ito din ang nagturo sa kanya para kahit sa murang edad, may ideya na kung paano mamuhay. Hanga ang binata sa tapang ni Lolo Simon. Walang takot na sinusuong ang pinakamasukal na gubat kung saan matatagpuan ang ratan. Ilang beses nakaengkwentro ng baboy ramo at kung ano-ano pang mabangis na hayop. At kung minsan, elemento pa katulad ng engkanto at mga lamang lupa. Sa kabutihang palad, lahat ay nalampasan ngunit hindi nakaligtas sa peklat na halos tabunan ang buong katawan sa sobrang dami. May mga pagkakataon na nagdududa si Dodong sa katauhan ng matanda. Isang umaga, hindi nito alam na susunod siya sa gubat. Naabutan itong nakikipag-usap sa kung sino na hindi naman nakikita. At sa tuwing nagtatanong, sasagot ang lolo na engkanto ang kausap. Hirap naman itong paniwalaan dahil idadaan sa biro. Hula niya, meron itong iniingatang bagay. Dahilan para magkaroon ng kakayahang makakonekta sa ibang uri. May ilang beses di na nahuhulaan ang susunod na mangyayari, lalo na kung patungkol sa kababalaghan. Ang problema, kung mag-uusisa ay kagad iibahin ang usapan. Dapit hapon nang maisipang sumunod sa gubat. Kaninang umaga pa si Lolo Simon. Tanghali na. Kaya dapat nakauwi na kaya gano'n na lamang ang pag-aalala. Pagkarating sa masukal na parte, nakita ni Dodong ang bakas ng pamumutol ng ratan. Nasa tabi, nakatambak ang bungkus nito. Kaso nga lang, hindi naman niya mahagilap ang matanda. Lumakad pa sa unahan. Sinilip ang bawat kumpol na mga halaman hanggang sa nakita sa hindi kalayuan si Lolo Simon. Kagaya ng mga nakasanayang tagpo, meron muli itong kinakausap sa hangin. Tahimik lamang na pinagmasda ng binata ang galaw ng matanda. Panay ituturo sa naglalakihang puno sa paligid. At hindi nagtagal, bumalik na si Lolo Simon sa lugar kung saan iniwan ang mga nakuhang ratan. Nauna na si Dodong doon. Nagpanggap na kakarating lamang. Habang pababa ng bundok, tahimik namang sumunod ang binata. Sa tinagal, ilang beses kumurap dahil nakakakita ng maitim na imahe sa hangin. Namamataan sa gilid ni Lolo Simon. Kinusot ang mga mata upang malaman kung nagkakamali lamang. Ngunit malinaw pa sa sikat ng araw na tama ang lahat ng nakikita. May elementong nakasunod sa matanda. Gayunpaman, hindi naman magawang sabihin dahil natatakot na baka bumaling sa kanya. Kasama ito mula sa gubat hanggang sa tahanan. Kasabay ng pagbaba ng pasangratan ay ang pagkawala ng elemento. Napatingin ang binata sa paligid
ni hindi na ito mahagilap. O iho, sasama ka ba sa akin sa pagpunta sa bayan? Kung oo, magmadali ka na sa pagmemeryenda dahil lalakad na kagad tayo. Malayo yon at siguradong aabutin tayo ng gutom sa daan. Ipagbalot mo na lamang ako ng tinapay. Bilisan mo. Hihintayin kita rito sa labas. Wika ni Lolo Simon. Pumasok naman ito sa kusina kung saan nakatambak ang kuhang ratan kahapon. Isa-isang inilabas ang mga bungkos. Siya namang dumiretso sa kusina para magbalot ng pagkain. Sa kalagitnaan, tanaw mula sa bintana ang muling pagpapakita ng itim na elemento. Nasa tabi kung saan nakatayo si Lolo Simon. Tuluyang naagaw ang pansin ng binata. Lumapit pa ito sa bintana. Titig na titig sa elemento. Makalipas ang ilang saglit, bigla itong nawala kasabay ng pagtingin ng matanda. O Dodong, sasama ka ba o hindi? Malapit nang lumubog ang araw. Aabuti na tayo ng gabi. Muling wika ni Lolo Simon. Dito na napukaw ang atensyon ng binata. Dali-daling sinara ang tahanan. Inabot pa ng takip silim sa daan. Hindi mapakali si Dodong dahil sa nakikitang itim na elemento. Maihahalin tulad sa itim na usok na sumasabay lamang sa galaw ng hangin. Nang makarating sa bayan kung saan ibebenta ang ratan, bigla naman itong nawala. Pagkatapos matanggap ang salaping kinita, dumiretso sa pamilihan. Nakahinga ng maluwag si Dodong dahil hindi na nakita pa ang elemento. Iniwanan siya ni Lolo Simon sa isang tabi. Ito na ang nagpunta sa tindahan ng tabako. Bumalik naman makalipas ang ilang sandali. Ngunit nilagpasan lamang siya ng matanda. Tinawag ito ng mga kakilala na nagtatagay sa gilid. At bilang respeto, umupo rin ang binata. Sumenyas sa kanya na mabilis lang. Tumango naman si Dodong at matyagang naghintay sa isang tabi. Sa pagdaan ng ilang minuto, napansin ng binata ang isang lalaki sa likuran. Dumampot ng bote sa kabilang mesa saka dali-daling humakbang para ihampas sana sa ulo ni Lolo Simon. Sisigaw na sana ang binata para balaan ang matanda. Kaso hindi na kailangan dahil lumitaw ang elementong itim. Wala naman itong ginagawa. Nagpapaikot-ikot lamang ang tila usok kay Lolo Simon. Biglang natalisod ang lalaki. Nabasag ang bote. Direktang bumuon sa muka ang bubog. Nagulat ang lahat at dali-daling sumaklolo. Dodong, tara na. Nagkagulo na sila. Mabuti na lang at hindi sa akin tumama. Kaunti na lang ang kulang Wika ni Lolo Simon. Dali-daling hinawakan ang binata sa braso. Lolo, wala po ba talaga kayong alam sa nangyayari? Tanong ni Dodong. Makahulog ang tumitig si Lolo Simon sa binata. Nakaramdam ng takot si Dodong kaya't iniba ang usapan. Nagmamadaling naunas sa paglalakad. Gabi na habang binabaybay ang daanan. Walang salita ang maglolo dahil abala ang atensyon sa kanya-kanyang hawak na sulo. Pagkarating naman sa bahaging masukal, dito muling napansin ni Dodong ang itim na elemento. Kahit gaano kadilim ang paligid, malinaw niya itong nakikita. Sa puntong ito, mas dikit kay Lolo Simon. Tutok na tutok ang binata rito hanggang sa napansin ang biglaang pag-iba ng hangin.
Hindi lang basta pag-alingasaw ng matapang na amoy, may kasama pang mabigat na presensya na para bang may buhok na gumagapang sa binti. Sa tuwing iilawan naman ay nawawala. Napahinto rin sa paglalakad si Lolo Simon. Binigyan ng babala ang binata. Dodong, mabuti pang dumistansya ka na muna. Hawakan mo ang bagay na ito. Sayo muna itong balisong. Gamitin mo kapag may lumapit sayo. Babala ni Lolo Simon. Sa lilim ng balete siya nagtago kung saan makapal ang nakalaylay na baging at mga halaman. Sakto lamang para maitago ang sarili. Iniwanan sa unahan ng sulo para kahit papano ay may liwanag. Habang nasa ganoong posisyon, tanaw na tanaw niya si Lolo Simon. Nakahanda na ito. Nakatutok ang itak sa unahan. Ilang sandali pa, lumitaw ang aswang na agarang sumunggab. Tumilapon ang matanda. Dali-dali ding bumangon para gumanti. Sa puntong ito, mabilis ang mga pangyayari. Paglapit ng aswang ay diretso itong bumagsak. Hindi naman sana tumama ang itak sa katawan nito. Hindi rin napansin ni Dodong na umakma ng taga kaya napapatanong sa kung panong paraan tinalo ang nilalang. Nang tawagin siya ni Lolo Simon, dali-dali namang lumapit. Hindi maunawaan ang sinasabi ng matanda. Dodong, tignan mong mabuti ang isang ito. Ganito ang mangyayari kapag nangahas kang umatake sa taong may gabay. Wika ni Lolo Simon. Kunot noong tumitig si Dodong sa matanda. Pilit pinuproseso ng isipan ang sinabi. Kahit nasa daan, napapansin ng binata ang kaparehong presensya. Kinakabahan na baka may biglang lumitaw. Gayunpaman, sa simpleng paghawak ni Lolo Simon sa kanyang braso, nakahinga at biglang nawala ang kaba. Pagkarating naman sa unahan, hindi nakaligtas sa paningin ni Dodong ang anino ng aswang. Hindi lamang isa, hindi lang rin dalawa. Iilang pares ng nanlilisik na mga mata ang nahagip. Sa kabutihang palad, walang ni isa sa mga ito ang naglakas loob na sumugod. Saka lamang tuluyang nakahinga ang binata. Pagkarating ng tahanan, kagad nagsara ng pinto na ikinatawa ng matanda. Dodong, dapat marunong kang kumontrol ng takot para hindi mo maagaw ang atensyon ng mga masasamang elemento. Yan ang pinakaunang dahilan kung bakit nilalapitan ng isang tao. Kahit wala kang sapat na armas para labanan ang mga ito, dapat ipakita mo pa rin na hindi ka natatakot. Pangaral ni Lolo Simon. Sino ba naman ang hindi matatakot kung aswang na yung kaharap mo? Ikaw po ba lo, hindi ka natatakot? Tanong ni Dodong. Hindi naman, kasi para sa akin, mga tao lamang na nagsusuot ng maskarang mga yon, na kapag nagawa mong hubaran, sila pa ang dapat matakot sa'yo. Tugon ni Lolo Simon. Natahimik si Dodong. Kahit papano naintindihan niya ang punto ni Lolo Simon. Ngunit sa kabilang banda, duda itong walang kinalaman ang umaaligid na elemento sa pinapakitang tapang. Nang mapalingon sa tabi ng bintana, nakita niya roon ang imahe ng elemento. Maging siya ay napapatanong din kung bakit ito nakikita. Hindi pwedeng sabihin na namamalikmata lamang dahil malinaw pa sa sikat ng araw ang katotohanan na nagpapakita rin ito sa kanya. Sa paglipas ng oras,
Hindi makatulog si Dodong kaya't naupo sa sala. Binuksan ng kaunti ang bintana para makapasok ang hangin. Hindi pa gaanong matagal ang pag-upo nang masipat ang gumagapang na anino sa labas. Noong una, inakalang aso lamang ngunit habang papalapit, naging klaro na isa itong aswang. Hindi na nag-atubili. Sumigaw sa pagtawag kay Lolo Simon. Hindi lang matanda ang naalerto, pati na ang aswang na natigil sa pagkilos. Kasabay ng paglabas ni Lolo Simon ay ang paglitaw ng itim na elemento. Ang aswang na nasa malapitan ay kumaripas ng takbo. Alam ko naman na nasa tabi-tabi ka lang, kaibigan. Gusto ko lang sanang linawin na huwag kang mag-abala sa pagparito. Dahil kapag ako nasagat, uuwi ka ng walang buhay. Wika ni Lolo Simon. Makalipas ang ilang sandali, pumasok na ang matanda. Sinabihan si Dodong na matulog na at huwag isipin ang nangyari. Kinabukasan, wala na sa tahanan si Lolo Simon paggising ng binata. Dali-dali itong naghanda at sumunod dito sa gubat. Wala naman itong ibang pupuntahan kundi doon lang. Kaso nga lang, bungkus ng ratan at bamban lamang ang naabutan. Kagaya ng dati. Muli na namang siyang naglibot. Hinahanap ang matanda kung saan-saan. Ngunit hindi ito mahagilap. 3 magkakaibang lugar ang pinaglagyan nito ng bungkus ng ratan. Pinasan ang mga ito at inisahang tambak sa tabi ng ilog. Dito na rin napagpasyahang hintayin si Lolo Simon. Habang nagpapalipas ng oras, binalikan ang mga kaganapan kagabi. Mula sa eksena doon sa pamilihan, sa pag-atake ng aswang sa daan, hanggang sa isa pang aswang na sumunod sa tahanan. Dagdag pa ang elemento na palaging nakasunod kay Lolo Simon. Napailing na lamang dahil kahit anong pag-iisip, sumasakit lamang ang ulo ng binata. Makalipas pa ang ilang sandali, 2 lalaki ang biglang lumapit. Nagtatanong kung meron bang nakitang matanda na nangunguha ng ratan. Hindi kaagad nakapagsalita ang binata. Tinanong muna kung sino ang mga ito. Teka lang ho, kaano-ano niyo po ba yung matanda? At sino po ba kayo? Tanong ni Dodong. Huwag kang mag-alala, iho. Wala naman kami masamang balak sa matandang si Simon. Sa katunayan, hihingi nga kami ng tulong sa kanya eh. Kung kilala mo yung tinutukoy namin, sabihin mo na. Ganito, ako pala si Diego. Ito namang kasama ko si Baring. Kaibigan namin yung matandang yun. Wika ng nagpakilalang Diego. Hindi pa rin nagsalita si Dodong. Mukha namang mapagkakatiwalaan ngunit hindi siya nagpadalos-dalos. Itinuro ang ibang direksyon at sinabing nakita doon ang matandang hinahanap. Kaagad namang lumakad ang mga ito at sakto namang dumating si Lolo Simon. Sa tahanan na binanggit ni Dodong ang naghahanap ng mga kalalakihan. Natawa naman si Lolo Simon sa inasal ng binata. Ayon sa kanya, kilala naman niya sina Diego at sakto ring dumating ang dalawa. Bumalik matapos mapagtantong wala ang matanda sa gubat. Pasensya na kayo sa apo ko. Hindi kasi ito madaling magtiwala kaya gano'n na lamang ang sinabi. Huwag niyo sanang mamasamain. Wika ni Lolo Simon bilang paghingi ng dispensa. Lolo Simon, may pagkalukulok rin po pala itong apo niyo, no? Hindi bali na. Naiintindihan namin na gusto ka lang niyang protektahan. Maiba nga po tayo. Kinakailangan namin ng tulong ninyo.
Kagaya pa rin po ng dati. Pero may kaunting pagkakaiba. Kasi noon, iisa lang eh. Ngayon maramihan. Grupo na ang umaaligid. Wika ni Diego. Lolo Simon, kung naroon ka lang noong nakaraang gabi, mapapailing ka talaga sa kapangasan nila. Akala mo baboy kami na basta-basta na lamang lalapain. Diyos ko, mabuti talaga may nakita pang bala sa baril si Tatang Dindo. Kasi kung wala, nako, ewan ko na lang po. Dagdag ni Baring. Lumapit si Dodong para madinig ang usapan. Dito napag-alaman na meron pa palang katauhan ang matanda na hindi niya nalalaman. Isa pala itong manunugis ng aswang na dati pa pumapaslang. Sa malalayong lugar dumadayo kaya't walang kaide-ideya tungkol doon. Isa sa mga tumatak kay Dodong ay ang pagbanggit na meron itong gabay. Hindi nga lang malinaw kung ano ang tinutukoy dahil dali-daling pinutol ni Lolo Simon ang usapan. Sa mga sumunod na sandali, nagbalot ng damit ang matanda at lalong nagtaka dahil pati damit niya ay sinama. Lolo, lilipat po ba tayo? At saan naman po tayo pupunta? Tanong ni Toto. May sasadyain lang ako doon sa kabilang bayan. Mananatili tayo doon ng ilang araw, kaya kinakailangan ng pagbibihis ng damit. Kung may gusto ka pang dalhin, ilagay mo na rito para maisahang dala na. Pagpapaliwanag ni Lolo Simon. Matapos magligpit, binaybay nila ang daan papunta sa sasadyaing lugar. Walang imik. Dire-diretso lamang sa paghakbang at pagdating sa unahan, biglang huminto si Diego at Baring. Lolo, hindi naman po ito ang daan eh. Anong ginagawa natin dito? Hindi pa madalas sa lugar na to ang kalaban? Bulong ni Diego. May pinaplano ka ba, Lolo Simon? Hindi pwedeng wala. Dahil kamatayan ang pagpunta sa bahaging to. Ngunit hindi pa nakakasagot si Lolo Simon. Lumabas na mula sa iba't ibang direksyon ang mga kalalakihan. Hindi armado, ngunit malakas ang presensya. Pumalibot ang mga ito habang palipat-lipat ang tingin sa kanilang apat. Alisto naman sina Diego at Baring na bumunot ng itak. Kaso pinigilan sila ni Lolo Simon. Mga iho, dadaan lang naman kami. Huwag niyong bigyan ng masamang kahulugan. Ito lang kasi ang daanan papunta sa pupuntahan namin. Wika ni Lolo Simon. Simon, huwag na tayong maglokohan. Alam nating lahat na sinadya mo talagang maparito. Hindi ba? Tinanggal ng lalaki ang balot sa muka. Nilantad ang sarili. Nakilala naman ito ni Lolo Simon. Oh, ikaw pala yan, Oliver. Sa paglipas ng panahon dumarami na ang mga batuta mo. Kagaya mo rin ba sila na pumapatay ng tao para lang may ialay sa demonyo? Matagal na rin noong huli tayong nagkaharap. Hindi ko inaasahan na magkikita tayo ngayon. Tanda, masyado mo naman iniingatan ang salita mo. Hindi mo ko maluloko. Aminin na lang natin na gusto mo talagang dumaan dito. Naglabas ng bote ang lalaki. Kulay itim ang likidong laman. Nagtaka naman si Dodong nang hilahin siya palayo ni Diego. Habang si Baring at Lolo Simon naman, matapang na humarap sa grupo. Alam mo, ayaw ko sanang maging bayolente lalo na sa harapan ng apo ko. Pero kung hinihiling mo naman at para sa, ikatatahimik mo, bakit hindi? Hindi ba?
Total pareho namang mainit ang dugo natin sa isa't isa. Dito na tayo magtuos. Tignan natin kung sinong mananatili ng buhay mamaya. Wika ni Lolo Simon. Ngumiti si Oliver. Binuksan ang bote at saka isinaboy. Kaso mabilis na kumilos si Baring. Dumampot ng damit at saka inihagis. Dito tumama ang lahat ng likido. Sunod na nangyari, pisikalang labanan. Kaso nga lang nagpalit ng anyo ang grupo. Tumambad ang tunay na itsura ng mga ito. Dahil sa takot, napapikit na lamang si Dodong habang nakikisiksik sa tabi. Tinatakpan ng tenga dahil sa tindi ng ingay. Umaabot hanggang laman ang inigdulot ng ingay ng mga aswang. Sa muling pagmulat, nakita kung paano isa-isang tinumba ni Lolo Simon ang kalaban, pati ang elementong itim. Nakisali na rin. Hindi nagtagal. Si Oliver na lamang ang natirang buhay. Ngunit nagtamo ito ng malubhang sugat. Naghihingalo. Ubunan ng magpalit ng anyo. Hindi ko alam kung anong gabay merong katanda. Ilang beses na kitang pinagtangkaan, pero ikaw pa rin ang nagwawagi. Huwag kang masyadong magpakampante dahil may kalalagyan ka rin. Mapatay mo man ako ngayon. Hindi dito magtatapos ang laban. Hintayin mo si Padring. Siya mismo ang kakatay sa kaluluwa mo. Wika ni Oliver. Ang totoo niyan, si Padring talaga ang pupuntahan dapat namin. Nasa na ba yung hayop na yon? Siguro naman hinihintay niya rin ang pagdating ko ano? Panunukso ni Lolo Simon. Tinitigan lamang siya ng masama ni Oliver. Ngunit hindi na ito nakatagal nang pugutan ito ng ulo ni Lolo Simon. Dali-daling kinuha ni Baring ang pugot na ulo. Ipinasok sa isang sako. Tinalian ng maayos. Matapos ay lumakad na rin sila. Mahaba pa ang kanilang naging paglalakbay, kaya't ilang beses ding huminto para magpahinga. Si Dodong. Nasa paligid ang atensyon. Napansin ang iilang anino. Lahat ng mga ito ay nakamasid lamang sa kanila. Nakasunod hanggang sa narating ang paroroonan. Hanggang sa tinawag na Tatang Dindo ang matandang nagpatuloy sa kanila. Dito bumungad ang iilang kabataan. Ang ilan ay nakaratay. Maraming benda ang katawan. Sa puntong yun, hindi makapaniwala si Dodong sa nalaman tungkol kay Lolo Simon. Unang nakilala ni Lolo Simon si Tatang Dindo doon sa kagubatan, kung saan ito nangunguha ng ratan. Sugatan ito, lalo na ang mga kasamang bata. Naglalakad lamang ang mga ito ngunit biglang may aswang na umatake. Swerteng nasakluluhan ni Lolo Simon. Hindi rin inaasahan na meron pang nabiktimang mga bata sa kabilang direksyon. Lahat ay nailigtas sa kaparehong pagkakataon. Ito ang naging simula ng kanilang pagkakaibigan. At dahil tubong lansangan ang mga bata, kinupkop ito ni Tatang Dindo. Nadagdagan pa dahil nasundan ang pagligtas ni Lolo Simon. Huli nitong nasakluluhan ay ang pandurukot ng grupo ni Oliver. Simon, kilala mo naman ang grupo ni Oliver, hindi ba? Tauhan niya ang sumalakay noong nagdaang gabi. Ilan sa mga bata ang sugatan. Sa kabutihang palad, naagapan ko naman ang gamot. Inutusan ko sina Diego at Baring na puntahan ka. Natatakot ako para sa mga bata. Huwag mo nang alalahanin si Oliver. Bit-bit namin ang ulo niya.
May binanggit siyang pangalan eh. Padring, kilala mo ba? Tinakot ako gamit ang pangalan ng taong yon. Kung tama ako ng hinala, amo siguro yon ni Oliver. Kung ganon, itong si Padring ang dapat nating pagandaan. Pakiramdam ko, tayo na ngayon ang tinutuges dahil ilang beses mong naharangan ng operasyon nila. Hindi lang tayo natunton kagad, kaya natagalan ng pagsalakay. Huwag mo nang alalahanin yon, Dindo. Ako nang bahala. Tutukan mo na lang ang mga bata. Utusan mong magbantay sina Diego at Baring. Marunong naman sa pakikipaglaban ng mga yan. Idagdag mo na rin itong apo ko. Pwede mong utusan pero wag sa pagharap sa aswang. Wala pang ideya yan. Wika ni Lolo Simon. Napalunok si Dodong nang lumingon sa kanya si Tatang Dindo. Sigurado ka bang hindi marunong humarap sa aswang ang apo mo? Simon, malakas ang kutob ko na pwede siyang sumunod sa yapak mo pagdating ng araw. Kahit mahawakan niya lang ang mga gamit mo, siguradong gagana kagad. Huwag na muna nating pag-usapan yan, Dindo. Si Padring ang prioridad natin ngayon. Lalakad ako mamaya pagsikat ng araw. Parang may ideya na ako kung saan matatagpuan yung Padring na yon. Masyadong mabilis ang mga pangyayari na hindi napansin ni Dodong ang paglipas ng oras. Pagkagising, hindi na niya nakita si Lolo Simon. Ang sabi ni Tatang Dindo, lumusob na ito sa baluarte ng kalaban. Tulalang napatitig ang binata sa matanda. Kung magsabi ito, tila kay simple lamang na parabang ordinaryong laban ang susuungin ni Lolo Simon. Hanggang sa lumipas ang oras, dapit hapon ngunit wala pa ang matanda. Nababahala na si Dodong, kaya't gumawa ito ng paraan. Nang makitang abala si Tatang Dindo sa panggagamot sa mga bata, dahan-dahan itong pumuslit palabas. Nakita doon sina Diego at Baring. Tanong ng tanong si Dodong. Hinuhuli sa salita ang mga ito hanggang aksidenteng masabi ang kinaroroonan ni Lolo Simon. Hindi alintana kung ano ang naghihintay na panganib. Binaybay ng binata ang tinurong daan. Halos mahilo si Dodong dahil puro kahoy ang nakikita sa paligid. Ngunit pagkarating sa unahan, naulinagan ang kaluskos ng dahon at nang pakinggan pa ang ingay, tunog ng pagkatumba ng mga puno. Ang kasunod na napansin ay ang paggulong ng pugot na ulo sa harapan. Lalong hindi nakakilos nang bumagsak ang katawan. Nakita niya si Lolo Simon sa unahan, nakikipagbunos sa grupo ng mga aswang. Sa kabila ng ingay, walang makakadinig dahil masukal na bahagi at malawak ang gubat. Nagtago si Dodong para hindi makita. Nakatutok kay Lolo Simon. Ngayon lang napansin ang husay nito sa paggamit ng patalim. Pasimpleng iniilagan ang bawat atake ng kalaban. At kung tataga ay walang palya. Diretsyong tatama sa mga aswang. Maliban dito, nasa likuran ng matanda ang itim na elemento. Wala naman itong ginagawa. Sadyang nasa likod lamang. Sa paglipas ng ilang sandali, walang natira sa grupo ng kalaban. Nagkanda-gutay-gutay ang mga katawan nito. Ito na ang pinakabrutal na patayang nasaksihan ni Dodong. Kahit kailan talaga, gumagawa ka ng paraan para masundan ako, ano? Huwag ka nang magtago dyan, Dodong. Alam kong nasa likod ka ng halamanan. Wika ni Lolo Simon. Nagulat ang binata sa biglang pagtawag ni Lolo Simon.
Hindi niya ito napansin na tumingin. Ngayon din, nakatalikod pa rin ito sa kanya. Lo, ikaw pa rin po ba yan? Para kasing nag-ibang tao ka eh. Tanong ni Dodong. Hinay-hinay sa paghakbang papalapit. Iniiwasang maapakan ang parte ng aswang. Sa puntong ito, natigilan si Dodong nang humarap si Lolo Simon. May markang itim ang kalahati ng muka. Bahagya ding umitim ang kanang mata. Huwag kang matakot, Dodong. Ako pa rin ito, ang Lolo Simon mo. Napaatras si Dodong. Wala naman itong nararamdamang banta ngunit hindi lang matanggap ang itsura ng lolo. At nang masipat muli ang itim na elemento sa likuran, hindi siya nagpigil na magtanong. Lolo, ang gabay ba na tinutukoy nila ay ang elementong itim na nakasunod palagi sa'yo? Tanong ni Dodong. Sa pagkakataong ito, si Lolo Simon naman ang nagulat. Hindi inasahan ang sinabi ng binata ngunit bago ito malinaw, sunod-sunod na pagbato ang pumukaw sa kanilang atensyon. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang lalaki. May edad na ito, maputi ang buhok, masama ang titig kay Lolo Simon. May dalawa pang tao sa likuran nito, pareho ng amoy sa mga aswang. Ikaw pala ang sinasabi nilang Simon na manunugis. Hindi ko ugaling magpakita, pero masyado nang matunog ang iyong pangalan sa mga tauhan ko. Lalo na't ikaw pala ang pumaslang kay Oliver. Siya ang maituturing kong malakas na aswang na hawak ko, pero tinalo ng matanda. Sandali, ikaw ba si Simon o itong binata? Walang kinalaman ng binatang ito. Napadaan lamang siya. Dodong, umalis ka na rito. Dumiretso ka na sa daang kung saan ka man pupunta. Wika ni Lolo Simon. Pasimple nitong sinenyasan ang binata na umalis. Kumaripas naman si Dodong kaso huminto nang madinig ang mabangis na pag-alulong. Sa puntong ito, nagmistulang dambuhalang aso ang dalawang lalaki. Sinugod na mga ito si Lolo Simon. Salitan sila sa pag-atake. Hindi may kakaila ang lakas dahil nadaplisan lamang ang matanda. Tumilapon na ito. Ilang ulit pang bumagsak matapos pagpasapasahan. Hindi nagtagal. Bumaon ang ulo sa lupa matapos suntok-suntukin. Tawang-tawa naman na lumapit si Padring. Kontentong-kontento sa mga nakikita. Ano ba naman yan? Kuryoso pa naman ako kung paano ka makipaglaban. Sa dalawang asbo pa lang, bagsak ka na pala. Sayang ka lang sa oras, Simon. Tapusin niyo na lamang ito. Siguraduhing linisin ang lugar at walang matitirang bakas. Wika ni Padring. Nauna itong umalis at bigla na lamang naglaho matapos ang iilang hakbang. Kumilos ang naiwang aswang. Ngunit sila ngayon ang nagulat. Pasimpleng bumangon si Lolo Simon. Tumatawang humarap sa mga ito. Nang sumugod ang kalaban, humarang ang itim na elemento. Nanigas ang mga ito sa kinatatayuan. Dahilan para matuluyan na ng matanda. Ilang beses tumagos ang itak sa katawan. Tinapos ito sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Matapos yun, dali-daling sinundan ang dinaanan ni Padring. Sa wakas, nagkaharap ang dalawa. Parehong masama ang titig sa isa't isa.
Walang nagsasalita. Diretso lamang sa pagbubuno. Tumilapon ng tumilapon. Parehong natatamaan sa kani-kanilang pag-atake. At hindi nagtagal. Pareho ding bumagsak nang mapuruhan ang isa't isa. Naalerto naman si Dodong nang makitang sumulyap sa kanya si Padring. Kaso nga lang, bigla na lang itong nasa harapan. Napansin na lamang ng binata na humapdi ang tiyan. Pero sa puntong to, nagulat nang makita sa harapan si Lolo Simon. Nagawa nitong harangan ang atake na sanay para sa kanya. Tumagos ang naghahabaang kuko ng aswang. Nadaplisan lamang siya. Kumilos ang itim na elemento. Sinakop ng itim na figura nito ang mukha ng aswang. Nag-iba ang kilos. Nabaling ang atensyon sa pagkalmot ng sarili. Walang tigil hanggang sa tumagos ang sariling kuko sa katawan. Hinablot ang laman dahilan para humandusay. Nangisa ito at hindi nagtagal. Tuluyan ng binawian ng buhay. Dali-dali namang nilapitan ni Dodong si Lolo Simon. Pinigilan ang pagdurugo ng sugat. Sakto namang dumating sina Diego at Baring. Hinahanap ng mga ito ang binata na hindi nagpaalam. Nabaling ang pansin sa matanda. Dali-daling binuhat at tinakbo pabalik sa tahanan ni Tatang Dindo. Marunong sa panggagamot ang matanda subalit sa kaso ni Lolo Simon, hindi na kayang agapan ng anumang gamot. Ginawa na ang lahat, ngunit hindi na talaga kaya. Tatang Dindo, gawan niyo naman po ng paraan. Mga bata nga nagawa niyong isalba ang buhay. Si Lolo pa kaya? Pareho lang naman silang biktima ng aswang eh. Manggagamot ka ba talaga? Pagmamakaawa ni Dodong, nakwestiyon pa ang kredibilidad ng manggagamot. Iho, unawain mo naman na may limitasyon ang kakayahan ko. Ang kondisyon ng lolo mo, hindi na kayang agapan ng anumang gamot. Sugatan ang puso niya. Apektado na rin ang lahat ng lamang loob. Atay, bituka, tiyan, lahat ay natamaan. Lahat sugatan. Swerte na nga't nabubuhay pa rin siya hanggang ngayon. Pero malapit na ang oras niya. Mabuti pa't makapagpaalam ka na. Tugon ni Tatang Dindo. Naguguluhan si Dodong kung ano ang uunahin. Ang pagmamakaawa ba na magamot ang matanda? O pagpapaalam dahil nalalapit na ang kamatayan ni Lolo Simon? Sa huli, humagulgol na lamang ito sa tabi ng lolo. Dodong, wag mo na akong alalahanin. Maraming taon na akong nabuhay sa mundong ito. Tama na siguro ang oras ko. Hanggang dito na lang. Tanggapin mo itong mutya. Alagaan mong mabuti dahil ito lang ang alaalang may iwan ko sa'yo. Pagdating ng araw, pwede mo itong gamitin. Mag-iingat ka palagi, Dodong. Matapos ang pagsasalita, makikita ang mapait na ngiti sa mga labi ni Lolo Simon. Bago ito pumikit at tuluyan ng namahinga. Nagluksa ang lahat pati ang mga batang nailigtas sa mga aswang. Inalala kung paano nagbuwis buhay ang matanda para lamang maharangan ang mga nilalang. Maging sina Diego at Baring, saksing buhay sa pagiging manunugis ng yumao. Si Tatang Dindo naman nagsisisi na hindi man lang nakatulong sa paggamot. Masakit ang mawalan. Subalit unti-unting naintindihan ni Dodong na merong hangganan ang lahat. Matapos mailibing si Lolo Simon,
Nagpaalam itong babalik na sa tahanan. Nabuhay sa lungkot ang binata. Hindi na kumain. Nakalimutang alagaan ang sarili. Tulala na lamang ito palagi sa isang tabi. Sa kabutihang palad, bago tuluyang mawala ng bait, lumitaw ang itim na elementong palaging nakasunod sa yumao noong araw. Kasabay nito, ang paggulong ng isang mutsyang itim sa harapan. Dito napukaw ang atensyon ni Dodong. Napagtanto ang pagiging pabaya sa sarili. Kaya ng mga sumunod na araw, hindi siya iniwan ng elementong itim. Palagi lamang itong nakabuntot saan man siya pupunta. Maging sa pagtulog ay palaging nasa paanan. Sa puntong ito, wala nang kaba. Hindi na kagaya noong una itong nakita. At sa tuwing mahahawakan ang mutya, nakakaramdam ito ng kaginhawaan at nakakasiguro na may kasama siya kahit wala na si Lolo Simon. Dito rin napansin ng binata na sa paglipas pa ng panahon, siya na ang sumunod sa yapak ng yumao. Hindi lamang sa kabuhayang ratan kundi maging sa pagiging manunugis. Ilang beses na itong ginabi sa gubat sa pangunguha ng ratan. May mga pagkakataon din na nakakasalubong ng aswang. Otomatiko nang nakakaisa ang mutya at gabay na elemento sa isip at pagkilos. Walang nilalang na nakakatakas kapag si Dodong na ang tumugis. Naging maingat din siya sa gawain yun upang maprotektahan ang sarili. Paminsan-minsan, bumibisita sa tahanan ni Tatang Dindo. Nagdadala ng mga pasalubong at bigas, katas sa pagtiyatiyaga sa pangunguha ng ratan. Kahit ilang taon na magmula noong huling makasama si Lolo Simon, puro kwento tungkol sa matanda ang nadidinig sa mga ito. Tinanaw na malaking utang na loob ang buhay nila. Natutuwa ang binata dahil kahit papano, nag-iwan ng makabuluhang alaala ang pangalan ng yumaong lolo. Sa mga panahong to, tanggap na rin ng binata na tuluyan na ngang sumakabilang buhay ang lolo. Hindi na siya gaanong apektado kapag nababanggit ang pangalan nito. Tatawa na lamang at babalikan sa alaala ang mga araw na magkasama pa sila. Gayunpaman, hindi na nawala si Lolo Simon dahil saan man siya pumunta. Kasama ang alaala nito, ang mutya at elementong itim na siya naman ngayon ang ginagabayan. Kung noon ay matunog ang pangalan ni Lolo Simon sa mga aswang na nakakasalamuha, ngayon, presensya naman ni Dodong ang kinatatakutan. Ang mga nilalang na mismo ang lilihis ng daan. Natatakot na mapaslang sa mga kamay ng binata. Ang tahanan ni Tatang Dindo na minsan nang nilusob ng napakaraming aswang, dinadaanan na lamang. Wala nang nagtatangka dahil kapag nakaabot kay Dodong ang balita, tutugisin lahat ng makikitang aswang. Kahanay man ang angkan o hindi. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Lito. Walang eksaktong taon, probinsya ng Antique. Namana ni Lito mula sa mga magulang ang babuyan kung saan kinukuha ang panggastos sa araw-araw. Mahirap man ang pamumuhay dahil siya lamang ang mag-isang umaasikaso sa mga hayop. Mas pipiliin pa rin niya ito kesa kumuha ng katulong na lolokohin lamang siya bandang sa huli. 3 beses nang kumuha ng katulong si Lito. Naghahanap siya ng katuwang sa babuyan,
Ngunit lahat ng mga ito ay sinira lamang ang kanyang tiwala. Lahat silang tatlo ay kumuha ng ilang baboy at hindi na nagpakita pang muli. Simula ng araw na yon, tiniis na lamang niya ang pag-iisa kesa sumama ng tuluyan ang tingin niya sa mga tao. Isang araw, habang namimili ng pagkain ng mga baboy, nakita niya ang nanay ng isa sa naging katulong. Nakipagkumustahan ito, ngunit malamig at tipid ang sagot ni Lito. Natanong pa ng kausap kung ano ang problema. Laking gulat niya nang isiniwalat ito ni Lito. Ang sabi ng ina, napaka-imposible naman na magawa yon ng anak dahil hindi naman ganon ang pagpapalaki niya. Mahirap man sila, ngunit may moral at integridad naman ang mga ito. Dagdag pa ng ina, halos 3 buwan nang hindi umuuwi ang anak. Ang buong akala ng ina, masaya na ito sa trabaho at among si Lito. Nagtataka ang binata sa mga sinasabi ng ina ng dating katulong. Ang buong akala niya, ninakawan siya nito upang nakawin at ibenta. Bagamat nagdududa si Lito kung totoo ba talaga ang sinasabi ng ina, naging palaisipan naman ito sa binata habang papauwi. Habang nasa bahay at pinapakain ang mga hayop, iniisip pa rin niya kung bakit 3 beses nangyari ang pagnanakaw sa lupain. Bukod pa rito, lahat ng naging katulong ay nawala na lamang at hindi na muli pang nakita. Habang tumatagal, dito na napagtanto ni Lito na maaaring mali ang hinala at merong ibang masamang nilalang na gumagala sa lugar. Suspecha niya, may aswang sa kanyang lupain at hindi naman bago ang mga kwentong aswang sa bayan. Bagamat hindi pa nakakakita o nakakaengkwentro ng nilalang, ang mga magulang at iba pang mapagkakatiwalaan niya nakapagsabing nakaengkwentro na ng ganitong nilalang. Kagad itong pumunta sa kakilala dahil wala naman na ang mga magulang ni Lito upang pagtanungan. Pagdating ni Lito sa tahanan ng kakilala, hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa. Diretso niyang sinabi ang kailangan at binigay naman ito sa kanya. Dahil hindi pa sigurado ang binata kung anong uri ito ng aswang, sinabi na lamang ng kakilala ang lahat ng pangontrang alam niya sa bawat nakaengkwentro nito noon. Kung manananggal ang makakasalamuha mo, ang kailangan mong gawin ay kumuha ng bawang o asin at kailangan mong mahanap kagad ang kaputol na katawan niya. Ilagay mo doon ang sangkap at makakasigurado ka na mamamatay ang nilalang na yon. Ay kung sigbi naman, sabi sa akin ng lolo ko na pwede mo naman yun paslangin gamit ang itak o kahit anong sandata o kaya naman gawin mong alaga. Sa oras na mapaamo mo ito, kailangan mong ilagay sa espesyal na banga ang sigbin at sabi nilang magdadala ito ng kakaibang swerte at yaman sa iyo. Wika nito. Nagpatuloy pa sa pagpapaliwanag ang kasama. Iba't ibang nilalang na ang nababanggit nito, pati na rin ang mga pangontra sa bawat isa. Bagamat nagpapasalamat si Lito sa tulong ng kaibigan, nangihinayang siya dahil sa sobrang dami nitong sinabi. Napaka-imposibleng maalala niya ang lahat ng yun. Nakalimutan na nga niya ang unang mga sinabi ng kaibigan kahit hindi pa ito tapos magsalita. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, umuwi na si Lito ng tahanan. Kagad itong nakarinig ng ingay pagpasok pa lamang sa pintuan. Kumuha ng malaking itak si Lito.
dahil ito ang karaniwang proteksyon para sa kahit anong nilalang. Maganda rin naman kahit papano ang kondisyon ng katawan niya. Kaya tiwala si Lito na kaya niyang harapin kung ano man ito. Bago pa man niya mabuksan ang ilaw sa tahanan ng mga hayop, kitang-kita niya ang anino nito habang bitbit ang isa sa mga alaga. "Oy, kung sino ka man, ibaba mo yang..." Binuksan kaagad ni Lito ang ilaw. Sinigawan ng may hawak ng hayop. Ngunit nanlaki ang mga mata ng binata at napatigil sa pagsasalita nang makita niya mismo ang nilalang. Nakahubad ito at nababalutan ng kakaibang itim na langis. Aakalain mong taong grasa lamang kung hindi dahil sa malalaki nitong pangil. Napakahabang kuko at daliri pati na rin ang tila kambing na binte. Pulang-pula din ang mga mata at merong sungay. Hindi na nakagalaw si Lito sa sobrang takot. Lahat ng tiwala sa sarili ay naglaho na parang bula. Nang mga oras na yun, napadasal na lamang si Lito sa itaas na sana hindi siya patayin ng nilalang. Sinagot naman ang kanyang mga panalangin at umalis ding kagad ang aswang. Nagpapasalamat si Lito na mukhang hayop lang naman ang kinakain ng aswang na nakaengkwentro. Ayon sa mga kakilala niya, mabangis ito at walang awa silang inatake. Pinaslang papati ang mga magulang. Wala si Lito nang gabing mawala ang mga magulang. Pilyo noong bata kaya gabi-gabi na lamang nakikipag-inuman sa mga kabarkada. Kung sinamahan lang sana niya ang mga magulang, di sana buhay pa ang mga ito. Hindi naman maiwasan ni Lito na sisihin ang sarili sa pagkawala ng mga magulang. Magpasa hanggang ngayon, hindi niya natunton o nakilala ang aswang na pumaslang sa mga ito. Hindi na niya nahanap pa ang hustisya. Maaari itong matawag na duwag dahil sa mga pasya noon pa man at ngayon. Kalaunan, ibinenta na lamang niya ang lupang namanas sa mga magulang. Kahit na sinasabi niya sa sarili na kaya niya ito ginawa upang hindi na maalala pang muli ang sinapit na mga magulang. Alam naman niya sa sarili na takot ang pinakadahilan ng kanyang pag-alis. Nang gabing makita niya ang aswang na kumuha ng baboy, nakita din niya ang binti ng tao sa dulo ng tahanan ng hayop. Doon siya napaisip na maaaring dalawa ang aswang na bumibisita sa lupain. Isang kumukuha ng hayop at isang kumakain ng tao. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.